Magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nagtipon-tipon muli sa ating online na komunidad upang pag-usapan ang isang napakahalagang tema na tiyak na makakatulong sa ating mga buhay. Ako po ay natutuwa at excited na makasama kayo sa araw na ito. Sa mga bago sa ating channel, welcome! Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa ating mga susunod na mga video na puno ng inspirasyon at mga aral. Ngayon, ang ating paksa ay ang panalangin upang palayasin ang masama, pakalmahin ang puso at baguhin ang buhay pinansyal. Sa mundo natin ngayon, maraming mga pagsubok at hamon ang dumarating na umaabot hindi lamang sa ating pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa ating emosyonal at pinansyal na estado. Kaya't napakahalaga na tayo ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya at sa ating mga panalangin. Unahin na natin ang tema ng pagpapalayas sa masama. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga negatibong elemento, mga takot, pangamba at mga masamang impluensya. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na may kapangyarihan ang panalangin upang ilayo tayo sa mga ito. Sa ating mga panalangin, maaari nating hilingin ang tulong ng Diyos upang palayasin ang lahat ng masama na nagiging hadlang sa ating landas. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga hinaing sa Kanya at humingi ng Kanyang gabay. Ang ating Panginoon ay laging handang makinig at umaksyon. Pagkatapos, pag-usapan natin ang pagpapakalma ng puso. Sa panahon ng kaguluhan at stress, napakahirap ng manatiling kalmado. Subalit sa pamamagitan ng panalangin, maaari nating ipasa ang ating mga alalahanin sa Diyos. Ang Kanyang kapayapaan ay hindi maipaliwanag at ito ang makakapagbigay sa atin ng kaaliwan sa ating mga pinagdadaanan. Sa ating pagdarasal, makakahanap tayo ng lakas upang harapin ang mga hamon sa ating buhay. Kaya naman, hinihimok ko kayong magsimula ng mga simpleng panalangin araw-araw upang mapanatili ang ating puso na mapayapa at nakatuon sa mga bagay na mahalaga. At huli, pag-usapan natin ang pagbabago ng ating buhay pinansyal. Isa ito sa mga aspeto na madalas nating kinakabahan. Marami sa atin ang nakakaranas ng kakulangan at mga problemang pinansyal. Ngunit sa mga pagkakataong ito, ang panalangin ay isang napakalakas na sandata. Sa ating mga dalangin, maaari tayong humiling ng karunungan sa pamamahala ng ating mga yaman at mga pagkakataon. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga oportunidad sa mga pinakamasalimuot na pagkakataon. Kaya't sa ating mga panalangin, ipagdasal natin na buksan ang ating mga mata sa mga pagkakataong ito at magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating mga pinansyal na desisyon. Sa pagtatapos ng ating pambungad na ito, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na ibahagi ang inyong mga karanasan. Ano ang mga paraan na naisip ninyo upang palayasin ang masama, pakalmahin ang puso at baguhin ang buhay pinansyal? Ang inyong mga kwento ay tiyak na makakatulong sa iba sa ating komunidad. Iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba ng video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Magsimula na tayong magdasal at mag-isip ng mga hakbang na maaari nating gawin upang makamit ang mga pagbabagong ito sa ating buhay. Naway maging inspirasyon ito sa atin upang patuloy na lumakad sa liwanag ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong oras at sabay-sabay tayong lumakad sa ating pananampalataya. Sa ating pagtahak sa landas ng pananampalataya, mahalagang maunawaan ang kahalagahan ng panalangin bilang ating sandata laban sa masama, bilang paraan upang pakalmahin ang ating mga puso at bilang susi sa pagbabago ng ating buhay pinansyal. Ang awit 121 ay nagtuturo sa atin na sa bawat pagkakataon ng pangangailangan, dapat tayong lumapit sa Diyos, ang ating tagapangalaga at protektor.
Sa ating mga pagkakataon ng pangungulila at takot, ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Ang awit 121 ay nagsasaad ng ating pagtitiwala sa Diyos na hindi natutulog ni nagpapabaya. Sa mga oras ng kagipitan, ang ating mga panalangin ay nagiging paraan upang humingi ng tulong at proteksyon. Ang pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig ay nagdadala sa atin ng kapanatagan na sa kabila ng mga pagsubok at panganib, mayroon tayong kasama na handang sumagip at magbigay ng liwanag. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa ating manlilikha na nagbibigay lakas at tibay sa ating pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang panalangin din ay nagiging paraan upang pakalmahin ang ating mga puso at isipan. Ang Filipos, chapter 4, chapter 60, chapter 7 ay nagbibigay ng malinaw na mensahe na sa kabila ng mga alalahanin, dapat tayong manalangin at ipagkatiwala ang ating mga suliranin sa Diyos. Ang kapayapaang ipinangako sa atin ay isang kapayapaang lampas sa ating pangunawa. Sa mga oras ng pagkabalisa at pag-aalala, ang ating mga panalangin ay nagiging tulay upang maipahayag ang ating mga takot at pagdududa. Sa pamamagitan ng panalangin, nagiging mas maliwanag ang ating pananaw sa mga hamon na hinaharap natin at unti-unti tayong napapawi ng pag-aalala. Hindi lamang sa aspeto ng emosyon at espiritu ang epekto ng panalangin. Ito rin ay mahalaga sa ating buhay pinansyal. Sa Malakias 3:10, iniuutos sa atin ang pagbabalik ng ating mga ikapo at mga handog bilang tanda ng ating tiwala sa Diyos. Ang pagsunod sa utos na ito ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang pagpapala ng Diyos ay umaabot hindi lamang sa ating espiritual na kalagayan, kundi pati na rin sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Ang pagbibigay ng ikapo ay nagiging daan upang makamtan ang kasaganaan at kalakasan sa ating buhay pinansyal. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, naway maunawaan natin na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng paghingi ng tulong, kundi isang pag-amin sa ating kahinaan at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating mga pagsusumikap sa buhay, mahalagang isama ang panalangin sa bawat hakbang. Sa oras ng mga pagsubok, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay hindi nasasayang. Ito ay nagiging mga piraso ng ating pananampalataya na nagdadala ng pagbabago sa ating mga buhay. Ang proseso ng pagbabago, maging ito man sa ating puso o sa ating pinansyal na kalagayan, ay nagsisimula sa ating panalangin. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa pamamagitan ng ating panalangin, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng Kanyang kabutihan at pagpapala. Sa huli, ang panalangin ay hindi lamang para sa ating mga pangangailangan. Ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang ating ugnayan sa Diyos. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga takot ay nagiging pag-asa. Ang ating mga pag-aalinlangan ay nagiging tiwala at ang ating mga pangarap ay nagiging realidad. Patuloy tayong manalangin at sa bawat salita at pagninilay, naway madama natin ang Kanyang presensya at pagmamahal sa ating buhay. Sa ating pagninilay-nilay, mahalagang bigyang diin ang tatlong pangunahing aspeto ng ating buhay. Ang pag-aalis ng masama, ang pagkapayapa ng ating mga puso, at ang pagbabago sa ating buhay pinansyal. Ang mga ito ay hindi lamang mga hangarin, kundi mga pangangailangan sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ng panalangin, naway maabot natin ang mga layuning ito
sa tulong ng mga salita ng Diyos. Sa Filipos, Dapason Parto Hig 6 itinuturo sa atin na sa kabila ng mga alalahanin na dumarating sa ating buhay, dapat tayong lumapit sa Diyos sa panalangin. Ang mga salitang ito ay tila paalala na sa bawat hamon at pagsubok, mayroong isang Diyos na handang makinig at umalalay sa atin. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating mga puso ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay nagdasal at nagbigay ng ating mga alalahanin sa Kanya, ang ating isipan at puso ay napapakalma at nagiging mas maliwanag ang ating pananaw sa mga pagsubok. Ang panalangin ay may kapangyarihan, hindi lamang sa ating emosyon, kundi pati na rin sa ating mga pinansyal na kalagayan. Sa Malakias 3:10, itinuturo na ang pagbabalik ng ating ikapo at mga handog sa Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating tiwala sa Kanya. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga pinansyal na sitwasyon. Kapag tayo ay nagbibigay, nagiging daluyan tayo ng Kanyang pagpapala. Ang pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, ito ay isang pagkilala sa Kanyang kasaganaan at kabutihan. Sa ganitong paraan, ang ating buhay pinansyal ay maaaring baguhin mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Ang pag-aalis ng masama sa ating buhay ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang kapayapaan at kasaganaan. Ang awit 121 ay nagtuturo ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapangalaga. Sa mga oras ng panganib at takot, dapat tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Sa ating mga panalangin, maaari nating ipahayag ang ating mga takot at alalahanin, at sa Kanyang mga kamay, ang masama ay maaaring mapalayas. Ang pagkilala na mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa ating mga puso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, nagiging mas matatag ang ating pananampalataya at nagiging mas maliwanag ang ating landas patungo sa Kanya. Mahalaga ring kilalanin na ang ating mga pinansyal na desisyon ay dapat na nakabatay sa ating ugnayan sa Diyos. Ang ating mga pagkilos mula sa pagbabayad ng utang hanggang sa pamumuhunan ay dapat na isinasagawa ng may pananampalataya. Sa panalangin, maaari nating hilingin ang gabay ng Diyos sa ating mga desisyon. Ang mga hakbang na ito ay nagbibigay daan sa atin upang makamit ang mas magandang kalagayan sa ating buhay pinansyal. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, ang ating panalangin ay may kapangyarihan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, hindi lamang natin pinapalakas ang ating loob, kundi nagiging daan din tayo upang maabot ang kapayapaan, maalis ang masama at baguhin ang ating pinansyal na kalagayan. Ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang ating patuloy na pananampalataya ay nagbibigay daan sa Kanya upang kumilos sa ating mga buhay na nagdudulot ng pagbabago at kasaganaan. Sa ating mga panalangin, naway mapalakas natin ang ating ugnayan sa Diyos at sa Kanya mahanap natin ang ating kalakasan at kapayapaan. Sa pagtitiwala sa Kanya, sa pag-aalis ng masama at sa pagbibigay ng ating mga ikapo, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagpapala. Naway ang ating mga puso ay mapuno ng kapayapaan at ang ating buhay, pinansyal, ay mapabuti sa Kanyang mga kamay. Ang ating buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon, lalo na pagdating sa mga aspeto ng ating puso at pinansyal na kalagayan. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang ating pananampalataya at ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga talatang ito mula sa Biblia
ay nagsisilbing gabay sa ating paglalakbay at nagbibigay liwanag sa ating mga katanungan at alalahanin. Sa Awit 121 True, ating makikita ang isang malalim na pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapangalaga. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat sitwasyon, mayroong isang Diyos na handang magbigay ng tulong at proteksyon. Ang ating mga puso ay madalas na naguguluhan at natatakot sa mga pahirap ng buhay. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, binubuksan natin ang ating sarili sa Kanyang mga biyaya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay o nag-aalala, ang ating panalangin ay nagiging tulay upang maipahayag ang ating mga takot at pagdududa. Sa oras ng pangangailangan, tayo ay hinihimok na humingi sa Kanya at sa Kanyang mga kamay ang masama ay napapalayo. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay liwanag sa ating landas at nagdudulot ng kapanatagan sa ating mga puso. Sa Filipos 4:6-7, ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng panalangin sa paghubog ng katahimikan sa ating isipan. Madalas tayong nalulumbay at nag-aalala sa mga bagay na labas sa ating kontrol. Ngunit ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga alalahanin, dapat tayong lumapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ang ating mga panalangin at paghiling ay hindi lamang nagsisilbing paghingi ng tulong, kundi isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag tayo ay nagdasal at nagbigay ng ating mga suliranin sa Kanya, ang pangako ng Diyos ay bibigyan tayo ng kapayapaan na magpapakalma sa ating mga isip at puso. At ito ay isang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng sinuman, isang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Sa panalangin, natututo tayong ihandog ang ating mga alalahanin sa Kanya at sa proseso, nagiging mas maliwanag ang ating pananaw sa mga hamon na ating kinakaharap. Ngunit hindi lamang sa aspeto ng proteksyon at kapayapaan ang ating panalangin. Sa Malakias 3:10, tinatawag tayo na muling ibalik ang ating mga ikapo at handog sa Diyos. Ang talatang ito ay nagtuturo ng prinsipyo ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya sa usaping pinansyal. Ang pagbabalik ng ikapo ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang tanda ng ating pananampalataya sa Kanyang kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagtupad sa utos na ito, tayo ay nagiging katuwang sa Kanyang plano at nagiging bukas sa Kanyang mga pagpapala. Ang Diyos ay nangangako na ang mga pagpapala ay dadagsa sa ating buhay pinansyal at sa Kanyang kabutihan ang ating kalagayan ay tunay na mababago. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsusumikap at pangarap sa pinansyal na aspeto. Sa ating mga pagsisikap na maging tapat sa Kanya, tayo ay binibigyan ng kasiguraduhan ng Kanyang mga pagpapala. Sa kabuuan, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga mananampalataya. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan upang palayasin ang masama, pakalmahin ang ating mga puso at baguhin ang ating buhay pinansyal. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, naguguluhan o nag-aalala, huwag kalimutang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag at lakas na kailangan natin sa ating mga laban sa buhay. Sa mga susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin upang ipahayag ang ating mga kahilingan at pagsamo sa Diyos. Ito ay pagkakataon upang ihandog ang ating mga puso at buhay sa Kanya na may pagtitiwala na Siya ay makikinig at tutugon sa ating mga panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, puno ng pananampalataya at pag-asa.
Sa aming mga puso, dala namin ang mga dalangin at mga pagsamo. Umaasang ikaw ay makikinig at tutugon sa aming mga pangangailangan. Sa bawat salita na aming bibitawan, naway madama mo ang aming sinseridad at ang aming pagnanais na lumapit sa iyo na may pusong bukas. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, kinikilala ang aming mga kahinaan at ang mga pighati na nagiging hadlang sa aming tunay na kaligayahan. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, hayaan mo sanang maramdaman namin ang iyong presensya at gabay. Sa mga oras ng takot at pangamba, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang magbigay ng lakas at kaalaman sa aming mga desisyon. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng masasamang espiritu na nagtatangkang pumasok sa aming mga buhay ay palayasin mo, O Diyos. Alisin mo ang mga negatibong impluensya na nagiging sanhi ng away at hidwaan sa aming mga tahanan. Iwasan mo kami sa mga maling landas at tulungan mo kaming makilala ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, kami ay humihiling na ang mga hadlang na dulot ng kasamaan ay mawala at sa halip ang iyong liwanag at pagmamahal ang maghari sa aming mga puso. Kami ay nananawagan sa iyo na pakalmahin ang aming mga puso. Sa mundong puno ng kaguluhan, kami ay madalas na naliligaw. Hayaan mo sanang matutunan naming ipagkatiwala ang aming mga alalahanin sa iyo. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan kaming makita ang mga biyayang dala ng mga pagsubok na aming dinaranas. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapanatagan at kaalaman na ikaw ang aming kanlungan at lakas. O Amang makapangyarihan, kami ay humihingi ng iyong tulong sa aming mga pinansyal na suliranin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nag-aalala sa mga pangangailangan ng aming pamilya, kami ay umaasa sa iyong kadakilaan. Ituro mo sa amin ang tamang daan upang mapabuti ang aming kalagayang pinansyal. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na aming kinakailangan upang makamit ang tagumpay at kasaganaan. Naway matutunan naming maging mabuti at matalino sa aming mga desisyon sa pera at mga ari-arian. Tulungan mo kaming magkaroon ng tamang pag-uugali sa mga bagay na material. Naway hindi kami maligaw ng landas sa pagnanais na magkaroon ng higit, kundi matutunan naming magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naway makita namin ang iyong kamay at ang mga aral na nais mong iparating sa amin. Ipinapanalangin namin na ang aming mga puso ay maging bukas sa pagbago at pagtanggap ng mga bagong oportunidad na iyong ibinibigay. O Diyos, sa aming mga panalangin, kami ay nagdadasal na ang aming mga pamilya ay maging matatag, puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng alitan, tulungan mo kaming mahanap ang solusyon at pag-aayos. Naway ang bawat isa sa amin ay maging instrumento ng iyong kapayapaan at pagmamahal, upang sa kabila ng mga pagsubok, kami ay manatiling nagkakaisa at nagtutulungan. Sa paglipas ng mga araw, kami ay nagdarasal na ang aming mga puso ay palaging nakatuon sa iyo. Naway maging gabay mo ang aming mga desisyon sa buhay at tulungan mo kaming maging mabuting mamamayan at mga tagapaglingkod sa iyong bayan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, hayaan mo sanang makilala namin ang iyong mga plano para sa amin. Naway sa lahat ng aming ginagawa, ang iyong pangalan ay aming mapapurihan at ang iyong kaharian ay lumago sa aming mga puso. Sa panahon ng aming pagsubok, kami ay umaasa na ikaw ay laging nandyan upang kami ay tulungan at gabayan. Ang aming mga panalangin at mga pagsamo ay tanging sa iyo lamang.
sa aming makapangyarihang Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat isa sa amin. Naway ang aming mga puso ay palaging nakatuon sa iyong mga salita at sa mga aral na nais mong ituro sa amin. O Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng iyong gabay at tulong sa mga hamon na aming kinakaharap. Sa mundong puno ng mga pagsubok, naway huwag kaming maligaw ng landas. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, tulungan mo kami na makilala ang mga tamang desisyon na magdadala sa amin sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kabila ng mga balakid, kami ay nagdarasal na patuloy mong ipakita sa amin ang mga pagkakataon na magdadala ng pagbabago at kasaganaan sa aming buhay. O Amang makapangyarihan, sa mga panahong kami ay nahihirapan, naway maging sandalan namin ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin ang mga pangako, muna kami ay hindi mo iiwan. Palakasin mo ang aming loob at bigyan kami ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok na dumarating. Sa mga oras na kami ay nag-aalala, tulungan mo kaming makahanap ng kapanatagan sa iyong presensya. Naway ang aming pananampalataya ay patuloy na lumago at sa bawat pagsubok matutunan naming umasa at magtiwala sa iyong kabutihan. Sa aming mga pamilya, kami ay humihiling ng iyong patuloy na pagmamahal at pagkakaisa. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa mga pagkakataong nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang maayos ang mga alitan. Huwag mo sanang pahintulutan na ang galit at hidwaan ay maghari sa aming mga puso. Sa halip, naway matutunan naming magpatawad at umunawa sa bawat isa. Naway ang aming mga tahanan ay maging halimbawa ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa mundo. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga desisyon na may malaking epekto sa aming buhay, kami ay humihingi ng iyong gabay. Naway ituro mo sa amin ang tamang direksyon na aming dapat tahakin. Sa mga oras ng pagdadalawang isip, gabayan mo kami upang makita ang mga posibilidad at mga aral na nais mong iparating. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag ang aming pananampalataya at matutunan naming sumunod sa iyong kalooban. Kami ay patuloy na nananalangin na ang aming mga puso ay maging bukas sa mga bagong oportunidad na iyong ilalatag. Naway hindi kami matakot sa mga pagbabago, kundi matutunan naming yakapin ang mga ito bilang bahagi ng aming paglago. Sa bawat pagkakataon, tulungan mo kaming makita ang iyong mga biyaya sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Naway ang aming mga mata ay maging mapanuri sa mga aral na nais mong iparating sa amin sa bawat karanasan. O Diyos na makapangyarihan, sa bawat araw na lumilipas, kami ay nagdarasal na ang aming mga puso ay patuloy na nakatuon sa iyo. Naway sa bawat desisyon na aming gagawin, maging gabay mo ang aming mga layunin at adhikain. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, naway may paalala mo sa amin ang aming tunay na misyon at dahilan ng aming pag-iral. Naway ang bawat hakbang ng aming buhay ay maging patunay ng aming pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Sa huli, O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga puso at isipan sa iyo. Naway ang aming mga panalangin ay umabot sa iyong mga tainga at ang aming mga pagsamo ay iyong marinig. Sa bawat sagot na iyong ibibigay, naway kami ay maging mas mapagpasalamat at handang tumulong sa iba. Naway ang aming mga buhay ay maging liwanag sa iba, nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa mundong ito. Sa lahat ng ito, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal. Salamat sa iyong mga pangako at sa mga biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin. Naway sa bawat araw, ang aming mga puso ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ni Jesus,
aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin ang kahalagahan ng ating mga panalangin at ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa mga sandaling tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, lalo na sa mga pagkakataong pakiramdam natin, ay tila ba ang masama ay bumabalot sa ating paligid. Dapat nating alalahanin na mayroon tayong makapangyarihang Diyos na handang makinig at tumulong sa atin. Ang ating mga puso ay maaaring maging magulo, puno ng takot, pagdududa at pagkabalisa. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya at panalangin, maaari tayong lumapit sa Kanya na nagbibigay ng kapayapaan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, hinahanap natin ang Kanyang presensya at pinapalakas ang ating loob sa Kanyang mga pangako. Tandaan natin na ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ito ay isang kapayapaang hindi maipaliwanag, isang kapayapaang nagdadala ng katiyakan sa ating mga puso kahit sa gitna ng unos. Hindi lamang ito tungkol sa ating mga puso. Ang pagbabago sa ating buhay pinansyal ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Maraming tao ang nagiging alipin ng kanilang mga utang at pag-aalala sa pera. Ngunit sa Diyos may pag-asa. Ang ating pananampalataya ay dapat umabot sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kabilang ang ating mga pinansyal na desisyon. Sa tuwing tayo ay humihingi ng gabay, kailangan tayong maging bukas sa mga posibilidad na ibinibigay niya sa atin. Maaaring hindi ito ang mga sagot na ating inaasahan, ngunit ang mga plano ng Diyos ay laging mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating mga plano. Habang tayo ay patuloy na lumalakad sa ating pananampalataya, mahalaga ring suriin ang ating mga sarili. Tayo ba ay may mga bagay na dapat palayasin sa ating buhay? May mga ugali ba tayong kailangang baguhin upang mas mapalapit tayo sa ating layunin na maging mas katulad ni Kristo? Minsan, ang mga pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng pagpili na bitawan ang mga bagay na hindi nakabubuti sa atin. Ang mga ito ay maaaring maging galit, sama ng loob, o kahit ang pagkamakasarili. Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na tayo ay tinawag na mamuhay sa liwanag, at ang liwanag na ito ay nagdadala ng pag-asa at pagbabago. Nais kong hikayatin ang bawat isa sa atin na patuloy na mangarap at maniwala sa mga posibilidad na inihahanda ng Diyos para sa atin. Anuman ang ating pinagdadaanan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nasa ating tabi, handang yakapin tayo sa ating mga paglalakbay at tulungan tayong makahanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Hindi tayo nag-iisa at ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang umantig sa kanyang puso. Bilang ating huling pagninilay, isara natin ang ating mga mata at isama natin sa ating isipan ang mga pangarap at layunin na nais nating makamit. Isama natin ang ating mga takot at pagdududa at ihandog ito sa ating Panginoon. Magtiwala tayo na Siya ay kikilos sa ating mga buhay. Ang ating mga panalangin ay hindi isang simpleng ritual. Ito ay isang pakikipag-ugnayan sa ating tagapagligtas. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at sa bawat hakbang na ating gagawin, alalahanin natin na ang Diyos ay nandyan, handang gumabay at magbigay ng kasagutan. Naway patuloy tayong maging ilaw sa mundong ito, tagapagdala ng pag-asa sa iba at mga instrumento ng Kanyang pagmamahal. Sa ating mga puso, tayo ay pinapayaman niya hindi lamang sa ating mga pinansyal na aspeto, kundi sa ating espiritual na buhay. Magpatuloy tayong manalangin, magtiwala at maging bukas sa mga pagbabago na nais ng Diyos para sa atin. Ang ating kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula ng mas magagandang bagay na darating.